Ang pamimitas ng mga dalandan ay maaring mukhang isa sa pinakamadaling trabaho sa agrikultura. Pero para sa mga magsasaka, isa itong $1 billion na problema. Tinatayang ang merkado para sa pag-aani ng mga dalandan at limon lamang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 billion kada taon na may potensyal na oportunidad sa negosyo na aabot sa $10 billion sa mga susunod na dekada. Ngayon, isang kumpanyang Israeli ang tumataya na kayang gawin ng mga robot ang pamimitas gamit ang artificial intelligence, computer vision at mga robotic arm para tukuyin at anihin ang prutas direkta mula sa puno. Kaya para sa karagdagan impormasyon, kasama ko ngayon si Isaac Mazor, CEO at tagapagtatag ng Nanoville. Kumusta Isaac? Salamat sa pagsama sa akin. Kumusta? Siguradong napakahirap para sa isang robot na pumitas ng mga dalandan. Dahil paano malalaman ng robot kung hinog na ang prutas at nasaan ito? Paano ninyo ito ginagawa? Una sa lahat, hindi siya nagrareklamo. Ginagawa niya lang ang trabaho based sa itinuro sa kanya. At sa totoo lang, tinuturuan namin siya kung paano gawin ang trabaho. At tinutulungan namin siya sa pamamagitan ng tamang disenyo. At gumagamit talaga siya ng ilang teknolohiya. Isa na dito ang AI, siyempre. Ang AI na nagsisilbing mga mata at utak niya. Nakikita niya ang prutas at nakikita niya ito sa paraang nakikita ito sa kalikasan. Kaya kahit na siksik ang puno at makapal ang mga dahon, nakakapasok pa rin ang liwanag. Kaya kung nakakapasok ang liwanag, makikita rin natin ito. At nakikita natin ang prutas, minamapa natin ang prutas, minamapa natin ang paligid nito, at maingat nating pinaplano kung paano ito lalapitan, paano ito hahawakan, at paano ito ihihiwalay, paano ito puputulin. Kaya paano ito maihahambing sa isang taong manggagawa? Hindi talaga natin ito may kukumpara ng isa sa isa. Ang kinukumpara natin ay ang gastos kada kilo, kung magkano ang binabayaran mo sa pagpitas. At mga 30% mas mababa ang presyo namin. Pero mas mahalaga doon, palagi kaming handang magtrabaho. Ang mga manggagawa, hindi. Mahigpit ang kompetisyon para sa mga manggagawa. Alam mo, kumukunti na sila at tumataas ang bayad. Ang robot ay laging handa sa iyong utos. Iyan ang malaking bentahe bukod sa gastos. Ito ang hinahanap ng mga magsasaka. Ay ang kakayahang magplano at umasa sa isang bagay na hindi araw-araw nasasailalim sa matinding kompetisyon. At paano naman, mayong nakatuon ka sa mga citrus fruit gaya ng dalandan? Bakit particular sa mga ganung uri ng prutas? At gusto mo ba o naghahanda ka bang subukan ang ibang klase ng prutas o gulay? Ang sagot ay oo, simple lang. Ang mas mahabang sagot ay ang prutas sa mga dalandan ay tinatawag namin pinakamadaling unahin. Malaki ito, madaling makita, at mahirap itong pitasin para sa tao. Pero okay lang ito para sa robot. Kaya dito, pinakamainam magsimula ang ambag namin. At syempre, pagkatapos nito, magpapalawak kami lampas sa citrus. Lampas sa citrus, papunta sa kahit anong prutas na nangangailangan ng maselang pagputol, yung kailangang maingat at sensitibo sa kahit anong pinsala. Dahil kapag nasira mo ang prutas, basura na ito, alam mo, itatapon mo ng lahat. Kaya itong mga prutas na may matigas na buto, abukado, mangga, lahat ng ito ay unti-unting mararating din namin. At paano naman yung natanggap mong boto ng pagtitiwala mula sa Europa? Maaari mo ba kaming ikwento tungkol dito? Isa itong malaking tagumpay para sa amin. Sa totoo lang, kung isipin mo ang tsansa, alam mo yon, isa sa 50. At sa tingin ko, ito ay isang malaking pagpapahalaga at pagkilala sa aming teknolohiya. Ang halaga namin sa komunidad, ang halaga namin sa mga magsasaka, at ang aming kakayahan sa pagpapatupad bilang mga taong may malawak na karanasan. Isa akong seryosong negosyante. Nagtayo ako ng negosyo sa kagamitang pang-industriya para sa semiconductor sa isang napakaibang merkado. Pero ang karanasan ay mahalaga pa rin dito para magtayo ng organisasyon na magsiservisyo sa kagamitang pang-industriya sa buong mundo.